We have our friends here from the DSWD. All right. We would like we would like you all to know them right now. Okay. So self-introduction, please. Hello, sir. Hello, ma'am. Hi. How you doing? Please come closer to the or grab the mic. Ayan, pwedeng ilapit sa inyo. Ayan. Hello po. Sila po ay self-introduction. Si sir is... Ako po si Jose Mario Orendain po. Okay. Ng Zambales po. And he's from the DSWD, am I right? Okay. You might as well join us, Miss Cherry. Ayan. I know this lady here is a familiar voice for you all kasi she has been part of this radio program as well for a couple of how long was that? A couple of months, am I right? Ayan. Si DJ Cherry, if you guys remember. Yeah. Good morning po. All right. So you work for DSWD now? Yes po. Okay. I thought they're the ones working for DSWD. I got it wrong. You guys are the ones working for DSWD. And you guys are here to promote something? May gusto Actually, kayong sir, for radio guesting po, nung Huwarang Pamilya po na nanalo sa Zambales, dahil po dun sa regional search for Huwarang Pamilya po ng DSWD FO3 po. Okay. So, sila Sir Jose Mario, am I right? And si Madam Hermosa Orendain, Mr. and Mrs. Orendain. Ayan. So, we're gonna be having a brief discussion about, Pantawid Pamilyang Pilipino program and Huwarang Pamilya. All right. Now, Huwarang Pamilya is a regional search of the Pantawid Pamilya beneficiary. Would you like to tell us more about it? More or less, you know more about it rather than me. Actually, binaba po sa amin siya for June. Tapos po, buong Zambales po, kinuhanan po ng mga entries for Huwarang Pamilya nga po. Okay. Tapos po, last Sunday, September 28, nangyari po yung awarding during the National Family Day. Okay. So, sila yung winners natin, yung Yes po, in-awardan ng sir. Huwarang Pamilya. Okay. All right. Now, the Huwarang Pamilya is a regional search of Pantawid Pamilya beneficiaries who religiously followed the conditions of their co-responsibilities in the program, namely, 85% of attendance in school, children being monitored, monthly checkup, monthly family development session. Wow. And the beneficiaries also embodied and demonstrated the Filipino values and strong family ties. Kasama yun, ano? All right. Winners, as you said, winners were awarded last September 28 at San Fernando, Pampanga. All right. In celebration of National Family Day. Okay. So, si Mr. and Mrs. Orendain, sila yung winners natin. And may mga anak sila, no? 1, 2, 3, 4, 5. You guys were the Pantawid beneficiary for 1 year. So how was it? Kamusta? What do you think made you win? Ano sa tingin niyo yung dahilan ba't kayo ang na-awardan nito? Sa palagay ko po, sir, kaya po po kami sa Pantawid. Dito po sa dalawang bata na below po 18 years old po ay po kami sa Pantawid, nakapasa po kami. Sa requirements po. Apo. All right. And the requirements included, kasama doon yung academic. Apo. Academics, right? Okay. And what else? One day scenario of her life before Pantawid. What is that? National Family Day theme, Pamilyang Pilipino para sa pagbabago, tumawid sa kaunlaran. All right. Benefits of being a Pantawid beneficiary, how Pantawid changed their life. May what's this? Monthly checkup, educational assistance, and learning from FDS. All right. So maraming families ang included dito, right? Yes po, sir. Participated po siya by 10 Provincial Operations Office po. Kung gusto lang po din nilang i-share yung life po nila before ng Pantawid po sa ating mga listeners. Ito yung programa ng gobyerno natin na kung tawagin ay PPP, am I right? Yes po, 4Ps po. So, like for Olongapo City, how many for Olongapo City, for example? You don't have an actual figure, pero everybody can apply to avail of the program. Actually, sir, sa level po namin, hindi po kami yung nag-enumerate kung sino po yung pwedeng makapasok. Pwede po silang, for information po, pumunta po sa office namin.
yun lang po, i-recommend lang po namin sila. Pero po, Okay. hindi po namin ma-assure na makukuha po sila. They have to meet some requirements, Yes, po. ano? May certain requirements kagaya Yes, ng nakamit nila Mr. and Mrs. Orendain. Saan po ang opisina ng DSWD natin? by the way? It's corner 10th Street, Barangay New Asinan, Olongapo City. Ayun. Alright. Okay, and it's the DSWD office for the entire Olongapo City, am I right? Meron just din for po that kasi sa barangay? City Hall. Okay. Pero po kasi, since partner din naman po siya namin, pero po kasi kami direkta sa regional office. Mhm. So for every city, there is at least one DSWD Yes, po. office, ano? In every city, every And sa lahat po ng municipalities po ng Zambales. municipalities ng Zambales. Okay. And what else would you like to inform our listeners, Mr. and Mrs. Orendain? Yan. May mga gusto kayo Kasi po ipa-update? sir, nung ginawa kami ni ma'am yung municipal link namin na kami po ay magiging entry sa Huwarang Pamilya, kinuwento po namin yung buhay namin bago kami na Okay. kuha, Alright. naging beneficiary. Yung kwento kasi ng buhay namin sa kahirapan po talaga ng buhay. Yung dati pong may nag-interview sa amin na taga DSWD Region, ay talaga yung amin pong bahay ay sirang-sira. Talaga yung dingding ay parang matutumba. At yung iniisip namin noon ay sabi ko ay baka magbibigay po sila ng ng Hindi rin. pangbubong. Kaya yun, yung mga bata ay kasi nung panahon na yun ay yung mga nauna, yung panganay namin at saka yung pangalawa ay nag-aaral. Okay. High school pa lang sila noon, nung 2009 yata yun, tayo sa 2008. Alright. Ngayon po ay nung nag-aaral po sila noon, bago po yung kami makuha, ay high school sila. Napakahirap po talaga ng buhay namin na hindi pa po kami talaga nakuha ng pantawid. Kasi yung mga bata ay naglalakad lang po sila sa eskwelahan. Tapos kung minsan po yung pangalawang anak ko nga yun na babae nga ay yung RN na ngayon, nag-aaral po siya ay naglalakad. Tapos mga taon nang nakaraan, Alright. alam niyo yung sapatos niya, sir, ay halos hindi po mapalitan. Malayo po ba yung nilalakad? Yung mga almost mga 1.5 kilometers. Wow. Kaya pag umuwi siya, nagtataka kami. Bakit? Sabi ng nanay niya, bakit panay ang lagay ng rugby doon sa kanyang sa Dahil kanyang sapatos. Oo, sapatos. It's Sabi niya because sa akin, tingnan mo nga yung malayo yung sapatos nilalakad ng- eh, no? Tingnan mo nga yung sapatos ng anak mo, bakit tapos pa na yung lagay. And then tinignan ko nga, talagang butas na pa itong niya. Ay, ang sabi niya, meron pa raw siyang yung laban sa kasi kinukuha siya sa Quiz B, yung kung saan sa Okay. provincial. Alright. Eh wala siyang may susuot. Kaya meron naman nag-offer na kapitbahay namin na sabi niya, ito meron ako dito. Pero alam mo ma'am, yung sapatos ay panlalaki. Pero sabi niya, sige, okay na to. Sabi niya. Malaki pa, tapos lalagyan lang niya ng Yun ang routine ng buhay namin noon. Pag nag-aaral sila, talagang pahirapan. Kasi nangingisda lang po ako eh. Siya po ay nagtitinda ng huli kong isda. Kaya hindi po namin talagang masapatan kung magkano lang po kasi kikitain namin doon sa pangingisda. Pagtitinda niya ng isda. Kaya hirap na hirap talaga kami noon. Pero po nung nakagraduate siya ng valedictorian ng kaya ang tuition po ng aking anak ay na LS, ibig sabihin na 100%. 100% free sa tuition. Yeah. At nakahanap din po kami ng may nag-sponsor sa kanya ng kaya nakapagtapos siya ng RN ng Nursing. Nursing. So siya ay ganap na nurse na. Ganun po yung panganay namin na mas nauna nga na graduate yung pangalawa kasi itong panganay namin ay mabuti na lang po yung PMMA yung sa Zambales. Malapit kasi sa Narciso. Kaya exam sa Diyon, Makasakali. taon-taon po siya nag-exam doon kasi
Ay, halos 4 na beses po siya nag-exam doon para lang makapasa. Siguro panghuli na panahon na Last nakapasa siya. Sa Nakapasok. PMMA. PMMA po sa, PMMA. Alright. sa Narciso, Zambales. Okay. Kaya nung nakapasok siya, pasalamat din kami kasi diyan mura ma'am yung government din kasi diyan at malapit lang. Ito bang istorya na shinare ni Sir na ito? Ito yung nagbigay daan para sila ay makapag-avail ng programa natin na TPP kung tawagin? Or, Yes po. Or okay. Part Yun yung po siya nagbigay nung daan. story nila at binigyan din po natin ng write-up para po dun sa contest na sinalihan po nila. Okay. Ayan. Kasi itong Mrs. ang kwento niya talaga nung nag-interview yung taga-region, ang kwento ng buhay namin before na kami Makuha ng pantawid. nagkakuha ng pantawid. Okay. Ay, ang sabi ko naman, ako noon talagang mabisyo. Ibig sabihin yun ang kwento na. Mabisyo talaga ako noong araw. Nangingisda ako, tapos pagdating ko ng may huli, hindi rin mai-pull na ibigay sa yung kita. Minsan ay napupunta pa kung saan, sa barkada, sa inom, kung saan pang bisyo. Kaya naisip ko rin, sabi ko dun sa nag-interview sa akin nung kinuha na kaming talagang tinanggal ko yun. Kasi naiisip ko yung mga bata ay nagpupursige na mag-aral na may Yeah. naman. Kaya inalis ko talaga yung barkada, inom, mga bisyo. Kaya na pupunuan namin yung kung may kita ako galing sa pangisda, na pupunuan din po yung nila. Okay, so Miss Cherry, they are now enjoying the benefits of the Pantawid Yes po. program. How long will this last? Hanggang kailan sila magiging part of the Pantawid program? May certain period lang ba or it depends Actually, on... sir, nag-extend na kami up to 18 years old. Mhm. Pero it depends pa rin sa taas kung hanggang kailan mag-run yung Pantawid Pamilyang Pilipino program. Okay. So there's no final say on Yes on po. that part, Ayan. So sila officially they're in already hanggang mag-mature yung mga younger children nila. Ganun ba? Ganun ba that's how the system goes? Karagdagan lang po, sir. Opo, Ito sige po. pong dalawa pong nakapasok po na beneficiary ng Pantawid ay ang natatanggap po naming cash grant para po sa education ay siya po namin ginagamit sa ngayon. Lahat pinupul po namin sa dalawang bata na ito. Okay. Na kaya nga po before po nung sa 3 bata po na to na kung wala man po ito ay kaya nga po laking pasalamat ko po na nakuha pa rin po kami dito sa Pantawid po kasi nakikita ko po na talagang sa sa kombinasyon po ng sa gobyerno tsaka sa sipag po namin mag-asawa, and makikita ko po na talaga pong mapapatapos po namin itong aming mga anak. All right. That's good. That's nice to hear. Ayun po, may itatanong lang po sana ako sa guest natin, no? Sa inyo pong palagay, ano po ba yung meron yung family nyo at nanalo po kayo dun sa search? Sa amin pong palagay, ma'am, kasi po, number 1 po kasi talagang nilalagay po namin sa aming pamumuhay yung Diyos. At kaya nga po, yung pagmamahal na yon, nandoon na po nakapaloob lahat, yung pag-uunawaan namin sa bawat isa. Kung may mga problema man pong dumarating, nasusolusyonan po namin lahat po yun. Kinukuhanan po namin ng mga opinion ng bawat isa sa amin. At paano po nabago ng Pantawid yung buhay nyo? Napakalaki po ng pagbabago sa amin po, lalo po ngayon. Kaya nga po, laking pasalamat ko po sa unang-una po sa Panginoon, pangalawa po sa ating pamahalaan at sa bumubuo po nitong programa po ng Pantawid. Dahil po sa ito pong programang ito ay alam ko po na malaking tulong sa mga kagaya po namin na mga mahihirap na may mga pangarap din po sa buhay na Okay. makapatapos po. Kasi po doon, dati talaga nang nag-aaral yung mga bata na hindi pa po kami grantee talaga, sir, ay hirap na hirap talaga kami mag-produce kung saan kami kukuha ng pera. Yeah. Kung kakasahin man namin yung kita namin ay talagang kulang yung income na galing sa pangisda. Pero nung nakapasok kami sa Pantawid, sir, ay hindi na kami hirap. Ibig sabihin na maalwan na ba na
maibigay na namin sa mga bata yung mga kanilang pangangailangan sa pag-aaral, Yeah. sa pamasahe, sa kanilang mga uniform, lahat po ng may combine namin yung kita namin sa pangingisda at yung galing po sa pantawid na I totally understand. Talagang mahirap talaga magpaaral, especially nowadays. If you ask me, kung ako masusunod, education should be free for everybody. Yes. But that's not how the system goes. So maybe perhaps we should change the system, ano? Pero sir, before pa naman sila magpantawid, akalain niyo po yun, sa sobrang hirap ng buhay, no? Yeah. Nakapagpag-graduate po sila ng RN nga po Yeah. at naging cum laude po. That's really awesome, ha? Galing. Yeah. talagang pasalamat din kami talaga sa gobyerno kasi yung katulad niyan na mayroong yung mga honor student o yung mga valedictorian ay talagang binibigyan nila ng scholar. Kasi meron dyan na kahit saan siya mag-aral na school, talaga ay ang government ay nagbibigay ng... And this program is continuously ongoing, ano? Yes, po. We don't have to wait for certain dates or certain periods na kung kailan lang pwedeng mag-apply or mag-inquire. It's ongoing. Yes po. It's like every day you guys can go check it out at the DSWD. Tama po ba? Apo. Ayan. sige. Last question po para po sa family natin. Nakatawid na po ba tayo sa kaunlaran? Masasabi ko po na nakatawid na po kami at ito pong dalawang bata Good thing. na, Yeah. na naging beneficiary po ng pantawid ay nakikita ko po sa ngayon po talagang nakikita ko po na sila ay makakatapos po hanggang sa kanilang Meron na silang pag-aaral. meron na silang may katulungan na registered po at nurse. ang pantawid po andyan pa na nakaalalay sa amin at ang ano ko lang po sa mga kagaya po namin na yun nga po na mga beneficiary po, wag lang pong tumigil mangarap, manalig po at magtiwala sa kanilang sarili. Kaya po, kayang Yeah. magbago. At saka kailangan lang po sa mga beneficiary po ay yung yung talagang pera na galing po na pangsuporta talaga sa kanila ay gagamitin lang po nila sa sa maayos yun dun sa tamang pamamaraan. Makakatulong po talaga yung pera na galing po sa gobyerno sa bawat Exactly. pamilya na may membro ng pantawid. All right. Ayun nga po, sabi nga po dun sa bagong launch na kanta, Kaya Ko Ang Pagbabago. Dun po sa National Family Day namin na naganap po dun sa San Fernando, Pampanga. It's Okay. from Yang Constantino po, Kaya Ko Ang Pagbabago. All right. So, if you guys are interested, if you want to find out more about the Pamilyang Pilipino, the Pantawid Pamilyang Pilipino program, visit your nearest DSWD office, should I say. Tama ba? Yan. Okay. So, anything you guys would like to add before we wrap things up? May mga gusto kayong idagdag or Bawal pala bumate. ipanawagan? Greet na lang po. Yeah, pwede greet. Bawal ba? Ayun, greet na lang po. Lahat po ng nasa Provincial Operations Office po from Olongapo City. Hello po. Good morning sa inyo dyan. Magla-lunch na. Yeah, happy celebration of your lunch. Ayan, and it's nice to see you again dito sa ang ating dating si DJ Cherry. Ayan, she's now with the DSWD. That's nice to know. And by the way, the lady behind you is Municipal Link of San Narciso Zambales, ang pinaka-sexy pong staff ng DSWD. all right. Hello. What's her name again? Sheila Marie po. Si Miss Sheila Marie. Ayan. Thank you guys for dropping by and sharing with us this beautiful piece of information, sharing it with our listeners. All right. So if there's anything more you guys would like to promote or would like to, or any upcoming event, meron ba? Or upcoming projects of the DSWD? So far, wala pa naman po, sir. But if there's any, feel free to come and visit us again. And to Mr. and Mrs. Orendain, thank you so much for dropping by. And it's beautiful to hear your inspiring story, di ba? Napaka-inspiring. Tama yung mga mensaheng sinabi niyo, wag susuko, wag mag-give up sa gusto nyong mangyari sa buhay, sa mga pagsubok. Tama nga naman. Napaka-positive. Very good for this radio program, huh? Thank you for that. All right, so we will now play the next requested song. We're doing Friday Rewind, 80s and 90s music all Friday long. Here's another requested song. This one's coming from Skid Row, and this one's from 1991. It's called Wasted Time, 89.5, My Subic Bay Radio.
You